Okay. Yun know, musta? Men, bukod sa naulan, bukod sa naulan ngayon, um, yun nga, recently nakapag-purchase tayo nung Z Fold 8. So, namumroblema ako sa pag-transfer. Meron naman cloud, Google Photos Cloud. Kaso parang natatagalan ng mag-backup. And yun nga, meron tayong dinownload before, which is yung image. So, ngayon ko lang siya na-utilize. So, sobrang solid. Habang sine-check natin na pag nag-run tayo, nakita natin may update. So, dahil dyan, pupunta tayo. So, meron na ako existing. Again, meron na tayong existing. So, ang gagawin na natin is mag-i-install tayo ng bagong version 3.0 something. Ito. Check natin kung mas solid. So, ang bala ko, mangyayari na lang sa mga ganito. Kaya nga, nasabi ko naman sa inyo, maganda yung gantong kung may sarili kayong server, Proxmox. Kasi, pag mga ganito, ang dali na mag-deploy na ng mga containers. Pero, sobrang dami niyan. So, ikaw mamimili. Anyway, so in this video na lang, install natin, mag-run tayo ng install nitong image, which is version, bago na nga, o 3. Bago lang, August 9. As in, ito, kakalabas na talaga, August 9, ayan. So, 3.1.0, kasi yung ginagamit ko version 2.8 pa yata. Nandiyan na naman yung kung anong ina-update nyo. Pero, heads up, yung sa mga ganito, kasi yung iba hindi verified contents, so make sure na nabasa nyo yung mga kung ano laman, kung anong pinagbago. 24 days o 3 ang dami na rin bago. Anyway, so since again, wala naman problema sa atin dahil for the testing pa lang natin to. So ganito lang kasimple. Paano na mag-install niya? Ano ba yung image pala? Image, ito yung may sarili kang mag-host ng sarili mong server or ng parang cloud videos. And sa Apple, ito yung yung magsisave ka ng pictures sa iCloud. So iCloud. And then sa Android, ito naman sa Photos, Google Photos. Anyway, so ito, sa scenario natin, mag-host sa self-host tayo. So, madali lang yan. Pwede kang kumuha sa GitHub. By default, lagi GitHub sa akin. Tapos default yan. Pwede ka naman mag-advance. Yung original na nakasetup sa akin ngayon, na naka-default, pero binago ko na lang and habang nag-optimize tayo ng settings natin. Pero, suggest, go with GitHub and then default. Pero again, pwede mo yung baguhin. If hindi mo man nabago to, pwede mong baguhin afterwards. So, papakita ko rin sa inyo. So, sobrang dali yan. Kukopihin mo lang yung script na yan. After mo kopyahin, punta ka doon sa Proxmox mo at i-run mo lang to at maghihintay lang tayo ng saglit. Alam ko, saglit lang to eh. Ngayon, so, default lang tayo. Yan. Yung RAM, alam ko, in-stay ko. Ang in-increase ko lang is yung storage. From 20, ginawa kong 30. Pero, Wait. Hindi tayo mag-upgrade, men. Hindi, okay lang. May backup. Run the host upgrade na. Warning, this runs off. No. Cancel. Nakita niya na meron ako existing. That pala, inoff ko muna. Ignore. Eto tayo. Ignore. Feeling ko. So, hindi siya gagana ng mag-run. Pero kasi dapat yan na. Right. So, number 2 tayo kasi meron nga tayong existing. Ayun created new container host. Kasi meron tayong existing. Usually, hindi ganito yung nangyayari. Usually, pag meron na akong existing container sa server natin, mag-run na lang siya ng kusa. Kasi different container, different numbers, different IP and all. Pero medyo matalino tong medyo matalino tong image. Ang nangyari is, nakita niyo naman, binigyan niya tayo ng option para nakita niya. Meron ka ng image. Gusto mo upgrade na lang natin. No, my friend. So, ang gagawin natin, yun nga, gumawa tayo ng bago. Hintay lang natin matapos. Yan. Ganoon lang yan. Ayan ang maganda dyan. Sobrang basic. Kasi dati, parang mga siguro 2-3 years ago,
pag gumagawa ka ng mga ganito, yung mga VMs, mga containers, as in literal, mano-mano, kukope mo yung code, type mo yung code. Ngayon, dahil sa sobrang solid nito, or baka hindi ko pa na-discover itong Proxmox, pero medyo matagal-tagal na rin yata ito. Anyway, so yung nag-update lang, wait lang natin yan habang nag-update, balikin ko kayo pagkatapos, or fast forward na lang natin. Then tayo update muna nito. Nakalikot muna tayo ng cellphone. Okay, so welcome back. Medyo matagal din pala yun. So more or less mga 10 minutes or 5 to 10 minutes. Anyway, so after nun, nakita nyo, wala naman ako ginawa. Nagsa-cellphone nga lang ako. Pranasas niya by itself. Check ko lang Wait. Ayun, tumatakbo pa rin naman. So, ang gagawin lang natin, after nyo matapos, open ka nyan, kunin mo lang yung link. Tapos, access mo yan dyan. Tapos, nakikita nyo naman. Ito yung balak ko. Pero, didelete na rin natin to pagkatapos kasi for testing purposes lang naman to. So, magre-restore na lang ako from backup. Pero, in this scenario, kasi nga pinapakita ko sa inyo na sobrang lupit nito. Hindi ko alam kung paano natin may install yung image. Actually, check natin. Image. Install Windows. Pwede. Docker. Tama, Docker. Yun. Sinagot niya na yung tanong ko. So, pwede ka mag-install Docker, pero separate video na lang. Mas madali kasi. Mas madali dito. Although madali lang din yung Docker. Anyway, getting started. So, lalagay ka ng email. Yung email na to, hindi kailangan connected sa internet kahit hula-hula lang. Sabi mo lang, test@test.com, admin password 12345. Wait lang, 123456. Baka magkamali pa tayo ulit. Yan. So, nakita niyo yan. Login tayo ngayon at test.com 123456. So, ano makikita nyo? So, una, ito yung webpage. Ito yung sa PC. Pag maglalagin sa PC. Pwede rin to sa phones. Pwede rin sa kung saan man na may browser. Pwede mo ma-access. Pero, ang maganda dito, yung image, meron sariling app. Meron na siya, available na siya sa Android. Available rin siya sa iOS. So, pwede mo papakita ko sa pero meron. So, in short, instead na ang ilalagay mo is yung kung anong address na nalagay doon, tatanungin naman yun. Maglalagay mo ng screenshot siguro. Ito yung ilalagay mong address. So, sa phone, sa cellphone, ganoon din. Pero may slightly iba lang yung interface. Pero, halos yung features parehas lang din. So, not save kasi hindi naman natin ano yan. So, welcome Peggy. Yun, nilagay natin. Welcome Mama Pegs. So, pwedeng light, dark, solid. Anong bago? Server privacy, yes. Map version, okay. Google Cast, hindi siguro. Okay, backups. 1, 2, 3, mobile app. Ito yung sinasabi ko, mobile app. Exam na rin siya mobile app. Pero okay na tayo lang. Okay, so ito yung makita nyo. Pagka setup nyo, so meron siyang photos. Titignan ko lang kung ano yung bago. Ito yung nabanggit ko kanina. Server version 3.1.0. Meron tayong 8 gig out of 23. Ito yung sinet up by default. Pero syempre, pwede mong baguhin yan. But in my case, parang 52 TB to kasi sinet up ko nakalink diretso sa NAS. Kaya sobrang solid yan. Kung may NAS kayo, hindi naman kailangan sobrang laki. Pero since again, we're saving pictures, di ba? So, pwede ka naman mag-manual backup, pero kasi kaya nga ginawa itong mga ganitong applications para hindi ka na mahirapan eh. Pero kung trip manual backup, go ahead. Anyway, so punta muna tayo top to bottom. Meron siyang photos, obviously. So, pwede ka mag-upload dyan. Yan. Diretso sa PC. Or pwedeng drag and drop lang. Explore, map, sharing, favorites. Ang gusto ko dito is yung albums. Bakit? Kasi alam ba, yung may phones ka, katulad nung sa akin, ito na-testing ko na, may dalawang Android phones yung pinag-testingan ko. Pwede mas marami, of course. Ang ginawa ko, in-upload ko yung ano na yun, yung folder na yun. After ko mag-upload, maglalabas na dito. Tapos, pwede mong i-sync per folder. So, halimbawa, sa akin, nag-upload ako from Asus, yung Asus ROG S natin. And then nag-upload ulit ako another photo from Honor Magic kasi nga magta-transition na tayo sa Z Fold. So nag-upload siya, ang ginawa niya is pag click natin itong drop down na to, yan.
lumabas dalawang camera. So, nirename ko na lang. So, madali mo na siya balikan. Kasi meron ako mga photos sa Synology. Pero, ang hirap niya i-categorize, ang hirap niya rin balikan. Kasi from iPhone 6 pa yata yun. iPhone 6 to 7 yata or 8. Tapos 10, 11 or X, parang ganun. Ito, mas madali na, mas organized na siya kasi nandito na lahat. So, again, kaya suggested ko to. Hindi ko naman i-video kung hindi suggested, di ba? So, utilities, useful din to. Paano ko masabi? Kasi tinesting ko na rin to dun sa isa kong image na container na running. Obviously, wala kasi walang laman. Large files. Yung large files, hindi ko pa na-check kung pwede ka mag-set ng specific size. Pero feeling ko hindi mo naman, well, depende sa paggagamitan. Kasi sa akin, okay lang naman may large files dahil usually kasi yung gagawin natin sa default for TikTok talaga ng mga buncho ko yun, mga pegs. So yun, manage locations, depende kung gusto mong lumabas kung saan mo video, workflows. Hindi ko pa na-testing yan. Ito rin, hindi ko pa na-testing pero feeling ko, okay. Okay. Self-explanatory and then links. Okay, so yun. Archive. Okay. So pag gusto mo lang itago, lock folder, dito mo ilalagay yung mga scandal moment. Ayan. And then trash. Yes, trash. So one thing, una, pag nag-delete ka dito, ito yung sinasabi nila before, pero hindi ko ito na-experience. From albums, sabihin na natin, sige, lagi tayo, wait lang. Hanap tayo ng picture na medyo safe i-upload, Ano lang tayo, wait lang. Teka, wala tayong safe na upload na picture. Teka. Ito, sa Mapeg. So, nag-drop down ako ng picture dito. Yan. So, nakita niyo yan, nag-drop tayo ng picture. Lumabas success. So, pupunta tayo ngayon sa photos. So, ito yung in-upload natin si mga pets, di ba? So, pag-upload mo yan at pag dinelete natin or sinit mo trash, click mo lang yan. Tapos, or depende sa ano mo, type mo. Pero pag-click mo yan, tapos nandito yung eto sa gilid, click mo yung delete. Pag dinelete mo yan, ngayon, ang sinasabi nila before, pag dinelete mo yan dito, kailangan mo i-restore mano-mano. Pero siguro doon sa current version na ginagamit ko sa 2.8 something, hindi na siya i-issue. Siguro na-fix na. Pero kinikwento ko lang. So yan, pag delete natin yan, delete forever. Yes. Okay. So ngayon pag in-upload mo, hindi siya automatic magsisync. So pangalawa, hindi ko masasabing issue, pero parang bug or may workaround naman. Dahil nga yung sa Honor natin, yung sa Asus, wala namang problema kasi parang more or less 300 pictures and videos lang naman yun. And ang bilis mag-sync pala, yung mabilis mag-sync, parang 300. Pero yung sa Honor, medyo marami, parang almost 1,000 pictures, combined pictures and videos. So medyo mas matagal. Ang naging issue ko doon, tumitigil siya mag-sync. So nag-try na ako mag-disable ng automatic yung power saver, 'di ba, sa Android. Tapos naka-lock na rin yung memory para hindi automatic mag-clear up yung space for image. Pero nagla-lock pa rin siya. So ang ginawa ko lang ng workaround is inopen ko yung app na kung saan siya nagda-download or nagsisync. So yun, eventually tuloy-tuloy lang naman. So sinasabi ko lang sa inyo yung workaround. And then ano makikita niyo dito? So account testing, app testing, makita nyo kung gusto nyo palitan. Account. So, pwede mong gawan yung account, yung mga tropa pips mo sa bahay, yung makita mo timelines, API keys, kung gusto mo pag-indicate kung saan man, downloads. Hindi ko nakita itong downloads. Ayun, so, ito yung album. Sobrang effective nito para sa akin. Feeling ko gaganda rin sa inyo. Notification, password, of course, partner sharing. So, pwede pa lang isang account, tapos doon kayo mag-upload. Okay. Pin code and then your purchase. Yung purchase, makita nyo naman to, wala talagang bayad yan, pero just for the support, pwede kayo mag-support, pero walang bearing talaga yun. Pero again, it's nice to support this project as well kasi diba, sila yung nagtutuloy nito. So sana tuloy-tuloy. Anyway, so yan yun.
And then administration. So makikita mo dito may syempre yung mga users, ikaw yung admin, di ba? Pwede mong i-edit yan, papalitan mo ng kung anong label or what. And then external libraries, hindi ko na to ginawa kasi nga naka-link ako diretso, pero pwede mong i-link. Although ang sinasabi nila hindi may nagkaka-issues sila. Again sila yun, hindi naman good thing na ayos yun sa akin, pero medyo matagal ko rin nabawi yun. Okay, so settings, authentication, pwede maglagay ng two-factor, database dump, image settings, of course, integrity checks, job settings. Ito yung babaguhin ko kasi yung nagba-backup lang sa akin tatlo-tatlo. So gagawin ko siguro mga 10 siguro kasi medyo mabilis naman yung connection natin. Slugging, machine learning settings, availability checks, smart search, duplication detection, facial recognition, and then OCR. OCR yung sa mga scans. Okay, so sobrang dami yan. Map, metadata, nightly, notification, server settings, storage, theme settings, trash settings, user settings, version check, and then last one is yung transcoding. May maintenance din, server stats. So yun yung quick rundown sa image. If wala ka ba nito, if naka-Windows ka, ayun nga, masasagot ka na kasi tatanong sa akin, paano kung wala kang Proxmox, wala kang server, di ba? Yun. Pwede sa Docker. Sobrang dali lang naman i-install ng Docker. If hindi ka marunong mag-install ng Docker at interesado ko dito, siguro comment mo na lang, gawa tayo ng video doon. Pero sobrang basic lang nun. Install, download, search mo lang Windows Docker, next na naman yun. Pero if interested ka, comment na. Anyway, so dito na natin tatapusin. Tayo ay hahanap na ng gagawin at ng mga guys. Set up ko pa pala yung phone kasi upgrade natin ito. Mukhang okay naman itong isang version na to. At least medyo bago-bago. At dahil dyan, bye na guys, na kung narinig nyo kuminto daw yung ulan, pwede kaming sumilip ni Marga saglit sa labas. At dahil dyan, bye na nga ni. Sige na, bye.